si Marco, construction worker. Mga 6 months na akong naka-assign sa project namin sa bundok. Malayo sa bayan, puro fog sa umaga. Tapos sobrang dilim at tahimik paggabi. Yung tipong maririnig mo lang sarili mo at ang mga kuliglig sa paligid. Doon ko nakilala si June. Tahimik lang siya nung una, hindi pala imik. Pero hindi rin naman suplado. Yung tipong kapag nagsalita, may sense. Tapos solid ka trabaho. Hindi ka iiwan sa ere. Ewan ko. Siguro dahil pareho kaming taga-probinsya, kaya mabilis kaming nag-click. Siya ang kakwentuhan ko kapag break time. Siya ang kasama kong magyosi sa gilid habang pinapanood yung mga ulap na parabang gumagapang pababa ng bundok. Pero may isang bagay akong napansin sa kanya. Madalas siyang mapag-isa. Araw-araw na routine namin ay ganito. 8 a.m. trabaho, 12 noon lunch, 5 p.m. uwian. Sabay-sabay kaming bumababa ng bundok sakay ng service ng company. Pero si June, palagi niya lang sinasabi na, "Mauna na kayo." Akala ko dati may inaasikaso lang siya o kaya may iba siyang dinadaanan. Pero hindi ko rin natiis. Kaya minsan, tinanong ko na, "Pre, ba't di ka sumasabay sa amin sa pagbaba?" Ngumiti lang siya nun. Malapit lang ako dito." Sabi niya. "Dito?" Takang tanong ko naman. Tumango-tango lang siya bago ulit siya sumagot. Dito." Napaisip ako kasi wala naman akong nakikitang kabahayan na pwede niyang matirhan. Pero hindi na rin ako namilit. Naisip ko na may mga tao talagang ganon. Na sadyang gusto mamuhay lang ng pribado. Pero habang tumatagal, may mga pagkakataon na nakapagtataka na talaga. Ayaw niyang makihalubilo sa iba naming katrabaho kapag break time. Madalas nga siyang nagsosolo nun. Napilit ko lang na samahan siya minsan. Pero kahit ganon, mas madalas siyang magsolo lang talaga. Umaga, tanghali o merienda pa yan. Minsan nga hindi pa yan kumakain ng tanghalian. Panay lang siya inom ng tubig. Kahit overtime kami, kahit wala halos kaming pahinga, si June parang hindi man lang nanghihina o napapagod. Kahit na yun nga, puro tubig lang naman siya buong maghapon. Hanggang hindi ko na nga talaga natiis na hindi magtanong. Isang beses yun nung makita ko na naman siyang walang kahit na ano, bukod sa tubigan na baon din niya. "Pre, di ka kakain?" Hindi pre, busog pa ako sabi niya habang nainom ng tubig. Parang hindi pa kita nakitang kumain ngayon Baka bigla ka na lang himatayin dyan Natawa lang siya nun. Kumain ako bago tayo magsimula magtrabaho. Hindi lang talaga ako madalas kumain sa tanghali. Kasi sumasama ang tiyan ko Kaya naman pala, sabi ko. Ewan ko ba kung bakit, pero iba pa rin ang pakiramdam ko sa kanya. Siguro isa din sa dahilan nun, dahil wala siyang ibang kasundo sa mga katrabaho namin bukod sa akin. Hanggang dumating yung gabi na hindi kami makauwi pare-pareho dahil ayaw mag-start ng sasakyan. Wala kaming nagawa nun kundi ang magpalipas doon ng gabi. Buti na lang talaga kahit papaano, may tira kaming bigas at may dilata pa. Kaya hindi naman kami matutulog ng gutom. Nung nakapagluto na kami at nabigyan na ng pagkain, nilapitan ko si June para sabay na kami. Nagsimula na akong kumain. Ganon din siya. Mabagal niyang inunguya yung pagkain niya. Kumuha lang siya ng kanin nun sa niluto ni Kuya Ray. Tapos ang iniulam niya, yung ulam niya nung umaga pa raw. Ilang beses ko siyang inalok nun. Pero ayaw niya. Ayaw niya raw talaga. Hanggang sa ako na lang ang nakaramdam ng hiya sa kakatanggi niya. Ewan ko ba? Medyo nainis ako nun kay June. Kaya nanahimik na lang ako.
Hindi ko na siya pinansin pa. Tahimik na yung site. Yung ilaw namin, isang floodlight lang na nanginginig-nginig pa. Yung paligid, sobrang dilim. Halos wala ka talagang makikita noon. Nagkanya-kanya na kami ng pwesto kung saan namin gustong matulog. Una namin yung mga bag na dala namin. Walang kumot. Kanya-kanyang gawa na lang din ang paraan. Nakita ko si Jun na naglatag ng plywood malapit sa pinto. Ginaya ko siya. Doon na rin ako pumwesto malapit sa kanya. Hindi na masyadong damanon yung lamig ng sahig, kaya pumikit na rin ako para matulog na. Sa pagod, nakatulog din ako agad. Nagising na lang ako nung maramdaman ko ang tawag ng kalikasan. Pinilit ko pang pigilan na lang yung ihi ko dahil ayoko na sanang lumabas dahil ang lamig. Pero wala akong nagawa. Hindi ko talaga mapigilan kaya tumayo na lang ako. Paglabas ko, naggilid-gilid lang ako saka pumwesto ng ihi. Hindi pa ako nagtatagal sa pagkakatayo ko ay nakadinig naman ako ng mahihinang ungol. Ungol na parang nahihirapan. Doon na nagising ang diwa ko. Tinapos ko na yung pag-ihi ko at hinanap kung saan nanggagaling yung impit na pag-ungol na yon. Pagdating ko sa likod, kung saan nakalagay din yung ibang mga materyales namin, may nakita akong lalaking nakaluhod na parang ipit-ipit ang tiyan. Inilawan ko siya ng flashlight na hawak ko at gulat itong napalingon sa akin. Nangingintab ito sa pawis at hingal na hingal din. Siguro dahil din sa kung anumang sakit ang nararamdaman niya. Nakangiwi pa nga ito at doon ko palang siya nakilala. Jun? Pagtawag ko sa kanya. Para siyang nagulat pa nun. Lalapit na sana ako nang bigla siyang tumayo at nagmamadaling tumakbo. Sinubukan ko siyang habulin. Pero hindi pa man ako nakakalayo sa site, natigilan na ako. Sobrang dilim kasi talaga dun. Wala na akong makita sa paligid. Pati yung dinadaanan ko, hindi ko na halos makita. Kahit pa may flashlight akong dala. At isa pa, siguradong maliligaw lang ako. Binalikan ko ang pwesto ni Jun kung saan ko siya nakita kanina. Nandoon ang damit niya na puno ng parang putik. Nilapitan ko yun at halos maduwal ako sa nakakasulasok na amoy nito na tila nabubulok na kung ano na nasa damit niya. Mabilis na akong bumalik sa loob. Tinignan ko agad yung pwesto ni Jun at wala talaga siya doon. Kaya sigurado kong siya yung nakita ko. Hindi na ako nakabalik sa pagtulog nun. Hinihintay ko si Jun na bumalik. Pero walang Jun na bumalik ng mga oras na yon. Pasado 4:00 na nang makaramdam na ako ng pagod. Kaya nahiga na ulit ako at sumubok na makatulog ulit. Bago pa ako makatulog, nadinig ko pa ang kakaibang tunog ng hayop sa labas. Baboy? Bibe? Hindi ko alam. Hindi ko masiguro dahil talagang nahila na ako ng antok nun. Kinabukasan ng magising ako, nandoon na si Jun. Nakaupo sa nakatumbang puno. Hindi ko alam nun kung lalapitan ko ba siya o hindi at kung ano din ang sasabihin ko. Pero nung makaipon na ako ng lakas ng loob, ay nilapitan ko na siya. Lakas loob na tinanong ko siya kung saan siya nagpunta nung gabi. Tinignan niya ako. Hindi ko mabasa kung anong iniisip niya. Pero gayon pa man, ay nagbigay yun ng kilabot sa akin. Napahinga siya ng isang malalim. Sa kanya sinabi sa akin, mas mabuting wala ka nalang alam. Pinanlamigan ako noon sa sinabi niya. Hindi naman ako tanga. Alam kong babala niya yun sa akin. Pero hindi ko maiwasang isipin pa din yung mga nakita ko. Nagdaan ang buong araw na wala kaming pansinan ni Jun. Natapos ang araw na ganun lang. Habang nagpapahinga at naghihintay ng service namin, nakita ko si Jun na nagsimula ng maglakad pababa. At nakita ko na lang din ang sarili ko na nakasunod sa kanya.
hanggang sa pumasok siya sa masukal na bahagi ng gubat. Doon na nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Pero sumunod pa rin ako. Ilang minuto na rin akong naglalakad nun at alam kong napapalayo na talaga ako sa mga kasama ko. Nang bigla siyang mawala sa paningin ko. Kaya mas binilisan ko pa ang lakad ko nun. At ayun na nga, bigla na lang din akong napatago sa puno noong makita ko na siya. Nakapaibabaw siya sa hayop na pilit na kumakawala sa pagkakahawak niya. Sandali din silang nagpambuno doon. Hanggang sa nagulat na lang ako nang bigla niya itong sakmalin at lapain. Unti-unti ring nag-iba ang itsura ni June. Parang bigla siyang naging isang mabangis na hayop. Nagmamadali siya sa ginagawa niya. Para siyang hayok na hayok sa laman ng kawawang hayop na yon. Sarap na sarap sa dugong lumalabas mula rito. Hindi na ako halos makagalaw nun sa punong pinagtataguan ko. Gusto kong masuka sa nakikita ko. Gusto kong tumakbo palayo, pero hindi ko magawa. Nagmistula na akong poste doon. Kinabog ng husto ang dibdib ko nang bigla siyang tumigil sa pagkain. Para siyang huminahon bigla. Ewan ko kung anong nangyari sa kanya. Pero nung unti-unti siyang lumingon sa akin, dun na ako lalong nanlamig sa takot. Pinilit kong tumakbo, pero talagang napako na ang mga paa ko sa kinatatayuan ko. Hindi ako bastang pumapatay. Mahinang sabi niya, na para bang pagod na siya. Parang ayaw niya nang ipaliwanag. Tapos tumingin siya sa hayop na hawak-hawak pa niya. Mga hayop lang ang kinakain ko. Saglit siyang nanahimik bago muling nagsalita. Dati rin akong taong tulad mo, Marco. Napakunot ang noo ko noon. Anong ibig mong sabihin? Diretso niya akong tinignan. Hindi siya sumagot. Basta umiling lang siya. Umalis ka na. Pagkasabi niya noon, ay dahan-dahan akong humakbang palayo. Nung una lakad lang. Hanggang sa unti-unti ay nakatakbo na ako ng mabilis. Nadatnan kong nag-aayos na paalis yung mga katrabaho ko. Kaya mabilis na rin akong sumakay sa service namin. Buong gabi nun, hindi ako mapakali. Hindi ako makatulog. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, naaalala ko yung nangyari sa gubat. Dati rin akong taong tulad mo, Marco. Kinabukasan, nagpasya na ako. Kakausapin ko si June. Gusto kong malaman kung gusto pa rin ba niyang makipagkaibigan sa akin. Hindi ko alam kung paano akong napunta doon. Ang huli kong naaalala, sa madilim na kalsada, biglang may tumawid. Hindi ko nakita kung tao ba o hayop. Basta ang alam ko, sumemplang ako. Pagmulat ko, kahoy na kisame na agad ang bumungad sa akin. Tapos may narinig akong boses. Nay! Nay, gising na siya, Nay! Boses yon ng isang batang babae. Paglingon ko, may 3 tao na nakasilip sa akin mula sa pinto ng kwarto. Isang matandang lalaki, isang babae na siguro ay nasa 40s na, tapos isang batang babae. Relax ka lang, sabi ng babae. Nakita niya siguro yung pagkalito sa mukha ko. Naaksidente ka kagabi. Kaya dinala ka muna namin dito sa bahay namin. Sinubukan kong maupo, pero sumakit agad ang ulo ko. Nasaan po ang motor ko? Naasikaso na namin, sabi nung matanda. Importante buhay ka. Ewan ko ba, pero ang bilis ko silang pinagkatiwalaan. Siguro ay dahil wala akong ibang choice.
Delivery rider ako. Sanay sa biyahe at pagod sa araw-araw. Usually, pag semplang, bangon agad. Kapit sa Manabela, tuloy ang trabaho. Pero this time, hindi ko halos maigalaw ang katawan ko ng maayos. Magpahinga ka muna, sabi ng babae. Tawagin mo na lang akong Ate Lisa. Yung matanda, si Mang Ruel daw. Tapos yung bata, si Nene. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung ilang araw na akong nandun. Walang signal, wala din kuryente pag gabi. Tanging kandila lang ang liwanag namin sa gabi. Si Ate Liza, lagi akong pinapakain. Kailangan mong lumakas, lagi niyang sinasabi. Sabaw, isda, kanin. Si Mang Ruel naman, tahimik lang siya. Pero siya yung nag-aayos ng higaan ko. Naglalagay ng basahan pag pinagpapawisan ako. Si Nene, makulit. Madalas bigla na lang siyang lalapit sa akin at tatanungin ako. Kuya, gutom ka na? Kahit na kakakain ko lang naman. Sa ikatlong gabi ko doon, may napansin ako. Pagpapalubog na ang araw, nag-iiba yung pakiramdam doon. Tahimik na. Hindi yung normal na tahimik ha. Isang gabi kasi, nagising akong nauuhaw. Madilim na, tapos yung kandila sa gilid ko, halos maupos na. Sinubukan kong tawagin si Ate Lisa. Walang sumagot. Tinawag ko ulit, pero wala pa rin. Kaya dahan-dahan akong bumangon. Masakit pa rin ang katawan ko, pero kaya ko nang maglakad kahit papaano. Paglabas ko ng kwarto, walang tao. Pero bukas yung pinto, kaya naman pumasok ang malamig na hangin. May dalang amoy na kakaiba ang hangin. Pero hindi ko pinansin. Sumilip ako sa labas. Sobrang dilim. Wala ang buwan. Pero nadidinig ko yung alon sa dagat. At kasabay nun ay may isa pang tunog na parabang may kumakaskas. Hindi ko hinanap. Bumalik na lang ako sa higaan at natulog na lang ulit. Kinabukasan, nandun ulit sila. Nakangiti, nagluluto. Tulog ka na naman agad kagabi, sabi ni Ate Lisa. Tumango lang ako at sumagot. Opo eh, gusto ko na po kasing makalakad ng maayos. Nahihiya na rin po kasi ako sa inyo. Napalingon si Ate Lisa sa sinabi ko. Pero nginitian niya lang ako. Doon pa lang ako nagsimulang magtanong kung nasa ang lugar kami. Sa pagkakaalam ko kasi, wala namang malapit na dagat doon sa huling pinagdeliveran ko. Sinagot naman niya ako na malayo nga daw kami sa bayan. Nadaanan lang daw nila ako na nakabulagta sa kalsada at itinawag sa barangay ang motor ko. Doon ko lang nalaman na wala pala doon ang motor ko. Nanlumo ako noon. Hindi ko tuloy malaman kung anong lagay ng motor ko. Yun ang hanap buhay ko. Kailan ho pala ang balik nyo ng bayan? Mukhang kaya ko naman na po at makakauwi na ako. Huwag po kayong mag-alala, babayaran ko po kayo. Pero sinagot niya lang ako ng, saka mo na isipin yan, magpalakas ka na muna. Sabay ngiti niya sa akin. Habang tumatagal, may napapansin na ako. Pakiramdam ko naman kasi sa sarili ko, okay na ako. Pero kada gigising ako sa umaga, palagi na lang mabigat ang ulo at katawan ko. Naririnig ko ang pag-aalala sa boses ni Ate Lisa. Pero iba yung nakikita ko sa mukha niya. Kahit konting lakad, ay hinihingal at nahihilo ko. Pinapainom nila ako ng gamot at nawawala naman agad ang hilo ko. Sa kanila ko papakainin. Mas marami, mas madalas. Kailangan mong bumawi. Sayang ang katawan mo kung pababayaan mo lang. Isang araw, sinubukan kong lumabas ng mas malayo. Papunta sa kalsada. Baka may dumaan. Baka makaalis na ako. Pero bago pa ako makalayo,
biglang nandoon si Mang Ruel. Hindi ko alam paano. Parang bigla na lang siyang sumulpot. Saan pupunta? Ngiting tanong niya sa akin, pero hindi umabot sa mata. Ikot lang po sana. Mahina ka pa. Baka mapahama ka niyan. Sabi niya. Hinawakan niya ang balikat ko. Mahigpit. Sobrang higpit. Doon ako kinabahan. Simula noon, hindi na ako pinapalabas. Pahinga ka lang. Dito ka lang muna. Delikado sa labas. At gabi-gabi, nawawala sila. Hindi ko na pwedeng itanggi pa. Talagang may mali. Isang gabi, nagkunwari akong tulog. Narinig ko silang nag-uusap, pero mahina lang. Hindi pa handa. Medyo matagal pa, pero lumalaki na. Nagpigil ako ng paghinga. Anong gagawin natin pag lumakas na? Tanong ng batang boses. Si Nene. Saglit na katahimikan. Tapos, kakainin na. Nanlamig ako sa nadinig ko. Hindi ako makagalaw sa takot. Nakapikit lang ako nun, pero alam kong nakatingin sila sa akin. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko. Si Nene, nasa tabi ko, nakangiti. Gising ka na pala, kuya? Hindi na siya mukhang bata sa paningin ko. Yung ngiti niya, masyadong malapad. Yung mga mata niya, parang hindi kumukurap. Nadinig mo, di ba? Sinubukan kong tumayo, pero hindi ko kaya. Mabigat. Sobrang bigat. Doon ko na na-realize. Hindi ako lumalakas. Pinapabigat nila ako. Pinapahina para hindi ako makalaban. Biglang bumukas ang pinto. Nandoon silang lahat. Pero hindi na sila mga mukhang tao. Yung mga balat nila parang nakalaylay. Yung mga ngiti nila hindi na normal. At yung amoy nila, putya, parang mga patay. Pasensya ka na ha. Pero kasi... Pagbibiting sabi ni Ate Lisa. Pero hindi na siya si Ate Lisa. Matagal na kaming gutom.